yung head ng nung tarpaulin printer natin. Ito, nasa bote lang siya. Tapos dito ko siya ibababad. Wala yung ating DX11 head sa tarpaulin printer natin. Yan. Barado na bigla yung dilaw niya. Hindi na naglalabas ng yellow na output. So, nilinis ko na yung head sa ilalim. Goods naman. Tinignan ko yung damper. Okay naman. Yung una, itong damper. Yan. Yung ink niya, ganyan lang. Medyo mababa. Tapos, inayos ko, hinigupan ko para umangat ulit siya. Pero, hindi pa rin siya naglabas ng yellow ink. Then, nangyari, ito naman sumunod, yung magenta nawalan. Tapos itong cyan. So, binabad natin siya. Pero wala pa rin nangyari. Kaya, wala na akong ibang option. Kundi baklasin sila at babaran gamit na yung dun sa pinaka-tip nitong lagayan ng damper. So, yun ang gagawin ko. Babaklasin ko lang muna siya. Hindi ko babaklasin itong buong na to. Tatanggalin ko is yung head lang. Yan. Ayun na naman yung kailangan ko tanggalin. Then, dito lang muna yung mga damper. Papahinga ko lang muna sila. And ingatan lang talaga itong flex. Maselan kasi ang flex na yan. So, yun. Tatanggalin ko muna siya. And tanggalin ko lang muna yung mga damper niya. Ayan, hindi mo mabugas sa loob. Lumalabas lang yung ink. So, ibig sabihin, hindi siya pumapasok dun sa butas ng Tsaka itong tornilyo, nagkaroon ng kalaw. So, possible na tatalsikan to. Bale, ito nga palang head na to, wala pang 1 taon to. Pero yung kasama niya namang head, okay naman. Ito lang talagang kabilang head. Stainless pala to. O alloy. Hindi siya naman magnet to. So, ingatan mo lang yung flex pag ikaw magtatanggal, DIY ka. Kung ayaw mong gumastos sa technician, kasi mahal ng technician, 2.5 o 3K na yung singil. Kung yun yung singilan ng technician, kung kailangan mo naman na magpalit ng head, ang presyo nitong head nito is 11 to 13K sa market. So, laki ng halaga ng 3K. Kasi pag eco-solvent na talaga, consider talagang possible na yung head sira ka agad. Hindi naman totally agad-agad, pero possible lang talaga siyang masira. So, ayan, natanggalan natin yung head. Tanggal ko na siya. Bali, kailangan ko na lang gawin dito. Tanggalin ko yung flex niya. Dahan-dahan lang yung pagtatanggal lagi ng flex. Ito, ganito, pwede mo pa siya ibaliktad na ganyan. Yan, pwede mo pa siyang ipabaliktad ng ganito habang hindi mo pa nababasaan. Pero, pag once na ikaw naglagay ka na ng solution, hindi mo na siya pwedeng baliktarin. Lagi mo tatandaan yan. Ito, okay pa to dahil hindi ka pa naglalagay ng kahit ano. Nandiyan kasi yung board niyan. So, pagka meron ka ng solution dyan, at binaliktad mo ng ganito, yan, binaliktad mo ng ganyan, hindi mo napansin yung may solution na napunta ron sa board, talagang sira na siya kagad. Wala ka na magagawa. So, habang hindi ka pa naglilinis, pwede mo siya ibaliktad para hindi ka mahirapan magkabit nito. Hila-hilain mo lang yan paano. Ang paghila sa kanya, pag ganun, huwag mong hilain ng diretsong ganun kasi baka mamaya mapwersa mo, hindi siya ganito, pagtanggal. So, yan. Yan. Nga pala, kapag nagtatanggal ka ng mga electronics kagaya nito, ang unang-unang dapat mong gagawin is i-discharge mo yung sarili mo sa kahit anong metal. Yan. Para kung mahawakan mo man siya bigla, wala kang static na may ibibigay dito sa board niya. Kailangan i-discharge mo lang muna. Yan. Hawak ka lang sa mga metal. Tapos naka-ground ka sa lupa. Yan, ganun lang yung ginagawa ko din. Yan, tanggalan natin yung head. So, possible na problema nito dito. Yan, sa mga pin ng printer head, may mga buhok-buhok pa sa tarpaulin yan. Yung mga pin na yan, ang possible na problema. Ito hindi na lumulusot yung kulay. May tapo na nga doon. So, ito yung possible na problema niya. Susubukan natin siyang buhayin kung kaya. Pag hindi na kaya, talagang no choice kami. Kundi, single head na lang muna kami. Since itong printer na to is applicable naman siya sa single head na function. So, ayan, ito. Tirahin muna natin ito. Tingnan natin. Gagawin ko, babad ko siya ng hanggang bukas. Babad ko yung head. Ito, yan. Babad natin itong head. Tapos, lalagyan din natin siya sa
ibabaw. Kailangan sobrang ingat mo dito kasi pag may tumilamsik dyan sa board niyan na na kahit anong solution, sira na kaagad yan. Okay? Sira na kaagad yan. Wala ka nang magagawa dyan. Kaya yun. Gawin na natin. Tapos pag naglinis ka nito, gusto mo siyang linisan, ito diba, maraming dumi sa gilid. Maraming dumi. Gusto mo siyang linisan dito, yun, kita mo, maraming dumi. Pag gusto mo siyang linisan, meron kang swab. Swab yung ginagamit ko sa ganito, yung kulay green. Wait lang, kulay ko. Ganito yung ginagamit ko dyan. Talagyan ko lang yan ng solution, tapos ganun. Pero, kapag nililinis mo siya, dapat hindi ka nakataob na ganito. Kailangan nakaganyan ka, tapos nakaangat siya. Nasa, hindi siya nasa eye level mo, iangat mo siya sa ulo mo. Kailangan nakaangat siya sa ulo mo para hindi malagyan o matapunan ng solution yung board niya. Kailangan nasa ulo mo, mas mataas sa mata mo. Ganun yung pag mo. Okay? Yan, sige, iwabot nyo siya. And yung head ng tarpaulin printer natin. So, nasa bote lang siya. Tapos dito ko siya ibababad. Pag naglagay ako dito ng solution, hindi ko sobrang dami. Kailangan yung dyan lang. Basta yung kailangan siguro mga 1 millimeter lang yung height ng tubig. Yung taas ng tubig. 1 mm. Siguro malaki pa nga yung 1 mm. Basta parang may lapag lang siya doon. Hindi siya yung masusok ka lang hanggang doon sa taas kasi delikado doon sa head. Tapos, habang nandoon yun habang nakasok siya doon sa cleaning solution dito, alagyan na natin siya ng mga syringe dyan. Yan. Mababarang ko na lahat. Sama ko na yung block. Yung block nito okay. Sa nozzle test natin, meron tong printout. Kaso nga lang, hindi natin siya pwedeng patagilin. Hindi natin siya pwedeng patagilin ng walang naka-open lang. Kasi pag open lang siya, mababarahan naman yung block. So, obligado tayo pati siya kargahan natin ng syringe. Hindi natin siya pwedeng iwan. So, yun. Maliliit na syringe lang gagamitin ko. Ayan. Itong mga maliliit na syringe lang naman ang gagamitin ko. Bali, 6 ang kailangan mo na ganito. Ayan. Pagka nandoon na siya, ayan, pag nandiyan na siya, talagay ko yun na merong dito. Tapos, hahanap lang ako ng pinakapag-aanuhan nitong syringe. Pinakasasandalan para hindi siya bumagsak. So, yun. Gagawin ko na siya. Ready ko na yung mga syringe, may mga laman na silang lahat. 6 to lahat. Kasi 6 yung pin na yan. Bale, yung next na gagawin ko is itong head, ilalagay ko na siya doon. Pero bago yun kasi, dahil yung problema na to is yellow, yan yung yellow na yan, siya muna una kong lalagyan. Testing ko lang muna kung meron bang papatak. Kapag nilagay ko na yung syringe dito sa pin ng yellow, tapos, tatry ko siyang bugahan pa konti-konti. Titignan ko kung barado ba siya. Malalaman natin kapag sobrang barado niya, pagka ito, binugahan ko rito sa may pin, gamit tong syringe. May makikita kang lalabas dito sa ibang na dito niya ilalabas yung mga cleaning solution. Pag binuga kong ganyan, nakita mo umapaw sa ibang head, ibig sabihin, barado yung dilaw. Huwag mo na ipilit yun, huwag mo nang bubugan. Ibabad mo lang muna siya ng matagal dyan. Para sana na, itong, di ba, pagka ginanya mo siya dyan, para pag tumagal, yung solution tumunaw dun sa sa nakabara dun sa yellow. Tapos try mo ulit ang mga after 2 to 3 hours. Or kung nagmamadali ka, gusto mo 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Pero na, basta wag mo ito todo ng push. Huwag kang todo-todo magpiga nito. Dapat sobrang dahan-dahan lang, konting-konti lang. Tapos titignan mo siya sa ilalim. Huwag mo na ito ibabaliktad ha. Huwag mo na siya ibabaliktad. Ang pagtingin mo na sa kanya, lagi mo above the eye na siya. Ang pagtingin mo, hindi na ibabaliktad to. So yun, testing ko lang muna siya rito kung mayroong papatak. Sana meron pa. Kasi pag may pumatak dito, so ibig sabihin, hindi pa barado yung yellow. Patong natin siya dito. Huwag masyadong sobrang puwersa. Lulusot at lulusot naman yan eh. Kapag ka nalusot mo na siya na ganyan, so yan. Titingnan ko na yan kung merong bubuga rito or wala. Oh, so, yun. Luckily, meron. May bumuga. May bumuga sa ilalim. Ang problema, may bumuga sa ilalim, kaso merong bumuga sa taas. Ayun, bumuga rin sa taas. So, ang problema, may problema itong yellow. So, yan, tumutulo na siya. Yan. Lagyan ko pa konti. O, yan, nakapansin nyo, may tumulo na sa tubig na yellow. So, yun. Ibig sabihin, may chance to. So, ang gagawin ko na rito, bababad ko na yung head.
Titignan mo lang maigi, dapat hindi sobra-sobra babad ng head ha. Oh, gaya niya, nakita ko na medyo mataas yung solution. Ibababa ko siya konti. Medyo marami. So, gagawin ko, tatapon ko lang siya. Tapon ko lang muna. Hindi po pwedeng sobrang taas ng solution kasi baka matamaan niya yung head. Sorry, mali. Baka pala matalsikan yung board. Dapat pala mababaran yung head. So, ayan. Ito na siya. Merong bumubuga sa yellow. So, wala na rin siyang bumubuga kasi sa magenta. Kaya need ko na rin siya testingin sa magenta. Kahit isa lang siguro. Testingin ko. Or dalawa na. Malaman natin kung ano. Yan. Kaya nga pala merong ganito. Yung boteng isa pa kung saan ano siya, yung angat, yun, na ipapatong mo siya para makatesting mo. Diyan mo siya testing magbuga-buga. Ayan, meron. May pumapatak din sa kanya. So, hindi barado yung magenta natin. Yan. Ito na yung mga mula nung nilagyan ko yung sa yellow. Yung paglalagay mo ng syringe, dahan-dahan lang ang persado. So, yan. Testing ko rin kung ito merong meron din. Okay lahat. Itong sayan naman. Yung sayan kasi anong nangyari, wala na rin siyang nilabas eh. After ko babaran yung yellow. Yan. Testing ko kung merong papatak sa sayan. Yan, tignan ko dito yan. Bumababa lang ako pag titignan. Meron din. May lumalabas din sa sayan. So, possible na mailigtas pa natin yung head. Possible lang. Hindi ko pa sinabing maliligtas na yun. Possible lang na maligtas siya kung talagang magiging okay. Kasi once na gawin mo to, may tendency na rin talaga masira mo yung head. So, kaya kapag hindi ka pa handa, huwag mo itong gagawin. Huwag ka mag-DIY kung hindi buo loob mo. Ayan kasi yung nozzle test. Yan. Kita nyo buo yung block. Buong buo yung block niya, pero wala na siyang yellow, magenta at cyan. So, yung yellow niya, nung nakaraan pa talaga to wala. Kahit anong pump, kahit anong flush, wala talaga. Chinik ko naman yung mga damper, okay naman silang lahat. So, ito talaga, yung wala. So, sa problema nito, malamang sa head na. Walang problema sa damper. So, ito yun. Yung block, okay na okay yung block. Yan. Since may binugay yung head na mga solution na nilagay ko, hindi ko na siya kailangan ibabad na sobrang tagal. So, okay na siguro dito mga 1 or 2 oras na nababad ng ganito. Tapos lilinisin ko na siya. Then, babalik ko na siya kaagad. Hindi mo siya pwedeng patagalin kasi nga, yung mga tip nito, dahil eco-solvent to, mabilis itong matuyo. So, lalagyan ko na yung block. So, yung block, kailangan ko talaga siyang nilagyan. Kasi, kung di natin ito lalagyan yung block, matitigas yung sa tip. Ay, sayang pa pala itong isa, sayang pa to. So, ito yung block. Kakailanganin din natin siya lagyan kasi nga, yung tip niyan, eco-solvent yan eh. Pag pinabayaan natin yan, ang mangyayari dyan, tuyo. Titignan ko lang yung isa pang sayan. Meron bang binubuga. Yun, may binuga din. May binuga rin yung isang sayan. So, ibig sabihin, okay na yung isa pang sayan. Itong block, kakailanganin ko talaga lagyan. Hindi ko siya iiwanan ng kasi titigas yung dyan. Yung block. Dahan-dahan na paglagay ng syringe, huwag todo-todo at baka maputol mo naman yung tip. Yan, uga-uga lang na pag ganun. Yan, meron na rin yung block. Bugawan ko na rin siya para kasi, okay, pare-pareho sila. Yun, yung block, smooth yung pagpatak ng, sa block ko. Konting ganun-ganun ko lang. Ganun-ganun talaga ginagawa ko. Nagiging, may pumapatak talaga. So, sa tingin ko, possible na goods pa yung heads niya. Since yung yellow lang yung problema. Subukan ko na rin palitan siguro yung damper. Pero yung pinaka-main na naging problema nito, tingin ko nung una is yung, capping. Yung pinaka-capping niya kasi, tingin ko sira. Bakit sira? Kasi, hindi ko siya mababadan. Hindi ako makapagbabad doon ng solution. Pag naglalagay ako ng solution doon sa pinaka-capping, yan, tignan natin. Diba yan? Pagka kasi dito, ayun, nandiyan yung capping yan. Yung capping, di ba? Pag naglalagay ako dito sa capping ng isang head ng solution, ang nangyayari, hindi na iipon yung solution.
tumatapon siya, dumidiretso na kagad sa waste. Yun yung problema. Pero yung isang head, okay naman. Pwede ako makapagbabad. Kaya tingin ko yung cupping may problema. Feeling ko may hangin doon. Siyempre, di ba, hindi bumababa kagad yung ano eh. So, ibig sabihin, may hangin doon. Ang nagkukos, kasi ilang araw na pasunod-sunod na araw, nagkakaganon yung print ng head, natutuyuan siya. Hanggang sa, nauna nun, magenta eh. Tapos na-okay ko pa yung magenta. Okay pa yung magenta nung nilinisan ko ng sa ilalim lang. Tapos sumunod bigla na, nung okay na yung magenta, yung yellow naman, 2 araw, hindi talaga siya nagbuga. Kahit anong babad na yung ginawa namin. Inipitan ko naman siya para mababadan doon. Pero, ang problema kasi, may hangin siguro pumapasok doon. Tingin ko lang yun ah. Speculation ko lang yun. Hindi ko naman sinasabing tama na kagad. Yun lang yung tingin ko doon. So yun, nalagyan na natin sila ng syringe lahat at lahat na meron siyang cleaning solution. Ang cleaning solution na ginagamit dito, syempre, kailangan pang eco-solvent din. Yan. Nalagay ko na siya doon sa ano. Ayan yung head. Dahan-dahan ka lang dyan. Yan, yan. Okay. So, yung pagkakababad ng head doon sa pinaka ano, yung sa pinaka-plastic na to, yung pagkababad niya ron is sobrang konti lang. As in, konti lang yan ah. Parang lumapat lang sa tubig yung head. Ngayon, papabayaan lang muna natin siya dyan ng mga at least 1 hour. Hayaan ko lang muna yun. Tapos bubuga-buga lang pa konti-konti. Pag binubugan mo siya, huwag ka dito magbubuga. Pabalik natin siya dito, papatong ulit natin siya doon. Bakit? Kasi kapag binuga natin ang binugayan dyan, tendency, yung ano naman, yung solution dito sa bilog na to is dadami. So, aangat siya, baka matalsikan yung inyong board. So, yan. Sobrang dahan-dahan lang. Balance nyo lang siyang ganyan. Meron naman yung sa hose, nakakababad na siya ng ganyan. Balance nyo para hindi tumumba. Tapos, bago ka pala magbabad ng ganyan, titignan mo yung ginagamit mong ganito. Yung tab. Hindi ka pwedeng basta maglagay lang dyan kasi nga, eco-solvent yan. Napakalakas niyang ano na yun eh. Tumutunaw yan ng plastic. Pag yung pinaglagay mo, tumutunaw ng plastic, pag ano mo yan, yung head mo, kakapit yan dun sa ano. Kakapit yan dun sa plastic. So, kagaya nito, yun, okay. Kaya niyang i-withstand yung ano, eco-solvent. So, kita mo kagad yung ilalim na kulay-kulay. So, ihayaan ko lang muna siya dyan ng mga at least 1 hour. And, subukan ko na siya kagad mamaya. After nun, lilinisan ko na siya. Then, kakabit ko na ulit sa printer. Then, subok ulit kung naging okay. A few moments later. Ayun, natapos na natin siyang ano, babaran. No? Inubos ko na lahat ng laman nitong mga ano, syringe. Wala na ako tinira doon sa mga syringe. Talaga, inubos ko na silang lahat. Dahil nga ayaw mo naman bumuga ng 3 kulay dyan, inubos ko na sila. Ngayon gagawin ko is tatanggalin ko na sila isa-isa. Tapos, lilinisan ko muna yung head. Itataas ko siya ng above eye level. Tapos siya lilinisan. And hopefully, sana maging okay siya. So yun, tatanggalin na natin siya. Nakita nyo, yan o. Yan yung head. Binabad natin. Wala na naman yung mga syringe. So, bago pala yun, gagawin ko, kailangan ito, kapag tapos ka na, meron pa rin siya kasi sasayad yung head dun sa ano. Pero pag magtatanggal ka, iaangat mo sila. Yan o. Iaangat mo sila. Hindi yung ihayaan mo sa ilalim kasi ipapapwera sa ilalim. So, dahan-dahan lang pagtanggal. Ano, ganyan lang. Dahan-dahan lang talaga. Wag mo ibabaliktad yung head ha. Kasi, tutulo doon sa board yung ano. Tanggalin natin. Dahan-dahan lang yung pagtanggal. Yan. Tapos iangat ko lang siya, sisilipin ko lang sa ilalim. Grabe, basang-basa yung ilalim. Pero yung pinaka-head lang naman yung basa niya. Yan, tumutulo po. Tapos yung tumulo na yun, ano na, tawag doon, purong ano na lang yun. Cleaning solution. Yan, papahidan ko lang siya konti. Para mawala na yung basa. Yan. Sobrang ano lang, konting-konti lang. Yung pahid mo sa kanya parang wala lang. Ano. Taas ko pa siya silipin ko. Yan, sobrang ano na, linis na. Pero di ko alam kung gagana pa to. Sobrang linis na, tinignan ko siya sa taas. Yan na. Di ko siya pwedeng taob kasi baka nga may tumulo. So yun na. After nito, okay na siya, lilinisan ko lang muna konti pag ganyan-ganyan yung sa ilalim. Linisan ko lang siya pa unti-unti hanggang mawala yung parang basa. Tapos sasalpa ko na siya sa printer ulit. Para
ako yung pinakailalim kung ano naging itsura nitong printer head natin. Yan. Tataob ko lang tong ano. Yan. Ayan. Yung cellphone na nakataob ha, hindi yung ano, yung head. Itong cellphone na itinaob ko. Tama, sobrang linis na niya. Wala na yung mga buo-buong ano, ink. Cellphone yung tinataob ko ha, hindi itong printer head. Yan. So, kakabit ko na siya. Balik na natin siya rito. Kahit ultimo itong pag ano ko nung sa Flex, paano siya pag hindi ko siya ano, itataob, papahiga ko rin na ganito yung ano ko pagkabit. Tapos dahan-dahan lang ng pagkabit eh. Kaganda nito, ang haba nung ano nito eh, Flex eh. Hindi gaya sa maliliit na printer, mga Flex ang ikli. Kaya kapag magsusukbit ka ng ganito, ang hirap. Ano? Okay. Nakabit ko naman na siya ng maayos. Tapos, yun lang, babalik mo na siya sa pwesto niya rito sa head. Tandaan lang. Yan. So, magtatama lang yung pwesto ng mga screw. Yan, nabalik na natin siya. Ngayon, titignan ko nun itong mga to. Kasi itong, baka mamaya, itong mga damper may problema din. Mamaya itong mga problema rin. Hindi, okay naman sila. May karga naman silang mga ink eh. Ayun lang naman talaga yung pinakatitig. So, okay, hindi ko nagagalawin. Yung tornilyo pala niya, hindi pala siya, ano, hindi pala siya bakal. Ano, alloy siguro to. Hindi naman magnet eh. Yun, nakabit ko din. Tagal ko pinabit ah. Ayos lang natin yung position na ito syempre. Ito dapat hindi siya gumagalaw-galaw habang nagpiprint. Tapos isa-isa natin ibabalik yung mga damper. Yung kung ano yung position nila, dapat ganun din talaga yung position. Okay naman yung mga karga eh. Ano lang natin ibalik yung block. Yan, babalikan natin. So, ganun lang yung ginagawa ko pag magde-declag ka ng mga sa printer. Ay, nakapag-nozzle test na tayo ulit ngayon doon sa ating DX11 printer head. Yung kabila naman yung nagka-problema. Although itong isa, yung yellow at magenta, hindi pa siya goods. Pero may lumabas na. Unlike to sa nakaraan na, ganito yung nozzle niya, di ba? Walang magenta, cyan, yellow talaga. Black lang meron. So, yun. Ibig sabihin, hindi natin nasira yung printer head. Meron na. Ito, dahil to sa... Kinabukasan na kasi ako ulit ng ano eh. Ito, yan. Kagabi pa to. Kagabi okay pa to. Pero magiging okay din yun ngayon. Ano, head clean lang talaga. Eco solvent kasi. Pero ito, tingnan mo, meron na siyang konting yellow. Konting linis na lang to. Yan, konting linis na lang yan. Meron siyang yellow tsaka magenta. Yun, hindi natin nasira ang ating printer head. All goods. So, ayan, matapos yung ilang head clean natin, nakadalawang head clean tayo, isang manual pump, tsaka isang flush yan. Ito. So, yun, testing lang natin ulit. Na-nozzle test lang natin siya. Ayan, ayan yung printer natin. Nozzle test lang natin. Dito na yun pupunta. Dito. So, ayan. Ay, doon pala. Doon siya pumunta. So, yun. Kita natin, oh. Ayan. Meron na siyang magenta, cyan, black, and yellow. Kompleto na sila. Ito kasi isa kabilang head. Ayan. Kompleto na sila. At, meron lang konting mga bungi-bungi. Pero goods na yan. Pag nag-print ka yan, hindi nakita yan. So, isa pa. Nozzle test pa natin. Tingnan natin kung magiging okay siya ulit. Ayan. Doon ulit, nagpatong ko lang. Isa pa. Patong lang yung nozzle test. Tingnan natin. Kasi ito yung kanina eh. Ayan. Ayan. Meron na rin siyang yellow. Nakita nyo may yellow na siya rito. Hindi lang ganun ka-visible pero may yellow. Magenta. Kompleto na yung ano niya. Nozzle niya.
kagigising ko nga lang pala. Kagabi ko kasi siya binabad doon sa ano. And pinabayaan ko muna, pinahinga ko lang muna itong head. Para tuluyan talagang matuyo yung head bago ko siya ginalaw. Tapos ngayong umaga, ito nga, tinry na natin siya. Naging okay na siya. Kompleto na yung nozzle niya. May konting-konting bungi lang, mga 1, 2 o 3 lang. Pero yung pinakaunang nozzle natin, ito, ayan. Yung unang nozzle natin yan, talagang sablay talaga yung head. Pero ngayon okay na. Nakailang manual flush lang tayo at saka manual pump. So yun, yun lang yung paraan kung paano ka DIY sa pag-declag ng iyong DX11 printer head. Pero bago mo nga ito gawin, dapat sigurado ka na at buo na ang loob mo dahil mahal ng printer head na ito. Isang printer head pa lang is nasa 11 to 13,000 na yung market price. So kapag nasiraan ka ng isang head at hindi ka pa nakakabawi, talagang masakit at mahirap sa gastos. Malaki-laking gastusan to. Ang masakit pa noon, magkamali ka sa head, ma-short mo yung head, madamay mo yung board. Ayun, ito yung board. Kapag shorted ang head, possible na ma-shorted din ang board. So, yun ang problema. Kaya dapat maingat ka kung hindi ka pa sanay, hindi mo pa alam ang gagawin mo. Kumuha ka na lang ng technician. Bayad lang naman sa technician is nasa 2,500 or 3K, depende sa technician na makukuha nyo. At sobrang kailangan mo lang ingatan. Huwag madama yung board kasi pag nadama yung board, wala na ang printer mo. Mas malaki ang gagastusin mo. Kaya kung hindi ka pa handa, hindi mo pa nasulit yung printer mo, at wala ka talagang totally alam, huwag mo nang gawin. Kumuha ka ng technician. So, yun. Pinakita ko lang naman kung paano ako nagde-declag ng mga ganitong klase ng head. At kung ikaw ay marunong na at nag-iisip ka lang ng mga tips, yun, ito na yung magandang video na napuntahan mo kasi makakatulong sa'yo ito. Pero yun nga lang, inuulit ko ulit. Paulit-ulit tayo dito. Kung hindi ka pa handa, huwag mong gawin. Huwag mo sayangin yung printer mo at ang mahal-mahal ng ganitong klaseng machine. Ingatan mo lang at talagang kailangan sobrang ingat ka lang. So yun, kung nakatulong sa'yo itong video na to, baka pwede mo naman to i-like at i-subscribe mo rin ako dito sa YouTube dahil maglalabas pa tayo ng mas marami pang mga video tungkol sa mga printer na ginagamit natin o yung mga maliliit na printer hanggang dito sa mga malalaking printer na ginagamit natin. So ayan, meron tayong mga mas malalaki pang printer and meron po tayo sa loob. Ayan, isa. So mag-share tayo ng mga tips, ideas, and hacks kung paano sila na may maintain. Gaya nito, sa tarpaulin machine natin na hindi na ako kumukuha ng technician dahil ako na yung nagagawa kapag merong makasira. So yun, sana katulong sa'yo itong video na to.